Okay, Section 10 and Section 11 ng Revised Corporate Code of the Philippines. So, sa Section 10, any partnership or corporation is pwedeng, kahit sino pwedeng maging incorporators o maging BOD, pero hindi siya lalagpas ng 15. Okay? At yung kanyang corporate life o yung kanyang term is walang specific for as long na nakalagay siya sa Articles of Incorporation. So, perpetual yung existence niya for as long na nakalagay yon sa Articles of Incorporation. So, kaya revise. Kasi dun sa naunang corporate code, 50 years. Ngayon, iniba na nila. Perpetual, ibig sabihin, kahit gaano katagal, for as long na nakalagay dun sa Articles of Incorporation. Pero yung term nung bawat yung term o yung pagbabago sa Articles of Incorporation should be made not earlier than 3 years. So, ibig sabihin, kung babaguhin mo yung Articles of Incorporation mo, not earlier than 3 years. So, ibig sabihin, nabuo yung Articles of Incorporation mo, hindi dapat mas maaga sa 3 years. So, dapat, after 3 years, kung nag-decide kayo magbago ng Articles of Incorporation, din, tsaka lang kayo pwede magbago. No? So, tsaka nyo i-inform yung corporate, yung regulating body dito sa Pilipinas about the corporation kung may pagbabago kayo. So, yun. Ayan, nilagay ko nga, Section 10 at saka yung no extension, di ba? Walang extension. Prior to 3 years. Yan nakalagay. Nilagay ko na dun sa kasi sayang yung space So, yun. But importanteng may nalalaman tayo sa batas. Section 10 at saka Section 11 ng ating Corporate Code of Revised Corporate Code of the Philippines or RA 11232. So, kaya nga iboboto ko si Tito Sotto kasi si Tito Sotto parte ng Congress na nagbuo nito. So, mas flexible nga siya. So, yun lang po.